Bago nga pala tayo magsimula guys, grabe guys, kahapon lang ako 'di ba na anuhan ng Marby. Alam niyo po ba guys, yung Pinoy loaf namin, 10 yung kinuha ko, isa na lang. Ang daming nabiling tinapay ng Marby. My God, nakakatuwa. Ano pa lang yun, one day pa lang. Oh, imagine that guys, nakakatuwa talaga. Blessing talaga, no? So, ano ba ang ating pag-uusapan? Hi guys, Mami Park is here. Messy house here, no? I able to vlog here guys kasi Anna cannot able to come at work ulit, no? And until tomorrow. So, 3 days talaga, she's not really feeling well. And I understand that na na syempre aging, no? Ate Ana is 44. Her menstruation is not that going well like before. So, I understand. Draining po talaga ang trabaho namin sa tindahan. Talagang ako lahat ang gumawa ng mga supposedly trabaho ni Ate Ana, and talagang wala akong time for ano talaga, since yesterday nag-aayos ako ng tindahan, and I'm so glad that I did it, everything, lahat talaga. And then Daddy is always with me at night until night, umuwi siya ng tanghali, and nagkataon naman na ang mga kids ay walang pasok. So talagang this is a draining, hindi kami tatagal ng ganito kasi yung health nako-compromise. So, today, dumating ang mixed marketing, no? May mga boxes na tayo ng mga iba pang items, paunti-unti, and then, nag-total naman yung, until kanina, nagdala si La Kuya Joseph ng mga wings powder na order ko. So, nasa total na almost 26,000 yung credit ko na babayaran ko on Friday. Ayan. So, marami pa rin kaming kulang. May mga Downy, may mga fabric conditioners na kulang pa, tsaka iba pang powder na sabon. Marami kaming stock na mga bleach, both Sunrocks and yung King Rocks ng Dali. And then, chichirya, marami kami ngayon. Alak, marami. So, almost every day, marami akong binabayaran, guys. And this coming, ang dami kong bayarin. Kasi pag ganito talaga mga panahon, sabay-sabay. And then, order ako ng ice cream, mga worth 10,000 to 15,000 ace lang. And then, the following week, then next week is, order din ako kay Snow Joe, mga around almost 10,000 siguro ang ordering ko kasi wala na kami halos ice cream talaga. Ayan. So, napakahirap talaga draining yung ganitong hanap buhay. Lalo na kung you should be open by 7 a.m. until 11 to 12. Sometimes 1 o'clock pa, ang dami pang bumibili. So, sales is good, nakakasampa sa kota. Thank you, Lord, no? To God be the glory. And nakakabayad ng mga bills, no? Somehow talaga. To God be the glory, kahit sabihin pang ang November ay isa sa matumal na araw. Di ba kayo maniniwala na hindi pa kami nakakasampa ng 10,000, mag-aalas 4 na. Pero pagdating ng alas 4 pataas hanggang bago magsara, nakakaano talaga, nakakasampa talaga, no? To God be the glory. Siyempre with sipag and tiyaga din talaga, and siyempre yung continuous good service, no? And makikita mo talaga yung mga regular customers mo, and talagang umaano sila, talagang bumabalik-balik, no? So grabe, naubusan na kami today ng ng Camel, no? Kung maalala ko yung last time na 2 weeks ago nang dumating sila, 12 rims. So talagang I think ang Camel talaga dadagdagan ko talaga ang ang kuha. Yan. And then next week lahat yan mga maisisettle. So ang good news, no? Yung sa mga old subscribers ng Mami Part na nakakakilala kay Angie, eto na. Ipapakita ko sa inyo ang aming nag-video lang ko ng konting-konti. So, papakita ko mamaya, no? So, si Angie ay babalik na. Ayan. So, there's no tentative date kasi na makakaalis siya next year. So, sabi niya talaga, September pa kasi siya dumating Sabi niya, sana pala nag-text na ako sa iyo nung nakaraan pa para nakapasok na siya. So, manggagaling siya ng Bicol. So, kaya more vlogs with Angie siguro and Ate Ana. I'm so excited, guys. Yung mga nakakakilala kay Angie, Angie is back finally, no? Everybody is happy talaga. Yung mga neighbors namin na dito na rin nakatira sa 'di ba? Yung sila Cheche, Jovit, yung cameraman ko dati. Dito na sila talaga nakatira din. Sabay-sabay nga kasi kami tumira dito, no? So, they are so happy. Daddy! They are so happy nung malaman nila na si Angie ay babalik na. At babalik siya talaga kasi syempre, alam niyo naman ang dilema, walang pera kasi pinadala natin ng pamasahe at nag-advance, no? Alam niyo guys, when it comes to employee,
understood ko na yan, yung mga advance, naiintindihan ko na yan. Actually, sabi nga ni Ate Ana, ikaw lang yata yung amo na, na ano daw, natouch naman ako, hindi ako nagbubuhat ng upuan, na pinipilit pa daw na babalik ka ba ngayon? Bumalik ka na, kasi kung babalik ka, merong pambali, di ba? Yung ako na yung nagkukusa, hindi na nila kailangan, bali ako ngayon, no. Hindi ko na hinihintay. Minsan naman, hindi ko alam na they need the money suddenly. At kahit papaano, no, bilang mga magagaling at mabubuting mga empleyado ko, gano'n naman ako. Hindi, maluwag ako pagdating sa ganyan. As long as pagdating sa trabaho, matino, attitude, no, gamay na nila yung ugali ko na ako talaga, kapag tinotopak, talagang hindi ako plastic pagdating sa ganyan. I show my attitude talaga. When I'm angry, I'm angry. No? So, I'm so happy to Daddy agree. I'm so happy with the collaboration now na soon ni Angie at saka ni Ate Ana, kasi this is also the opportunity na makaka-focus na kami ng Daddy to venture into our I'm so excited talaga. Alam nyo guys, answered prayer talaga na nag-text sa akin si Angie. Sabi niya, ate, kinakabahan ako, baka ako uutang. Sabi ko, bakit? Kamusta? Sabi niya, eto, okay lang. Sabi niya ganon. Tapos, pa daw ba ako? Kailangan ko pa daw ba? Kasi nga, kailangan daw niya sana ng trabaho muna habang hindi pa siya makaka-abroad. And so, sabi ko, you always have a spot and slot to me. Alam mo yan, noon pa sinabi ko, nasa abroad ka pa lang, sinasabihan na kita na kung gusto mo, bumalik ka sa akin. Pero hindi ka agad siya nag-text, no? Nagpahinga muna, and syempre, pinake muna niya yung time to spend her time with her daughters, kasi Tres Marias ang anak niya no? So si Angie po, nabalo na po yan last year or this year, na namatay po ang kanyang asawa, no? So, pero hindi naman sila kasal. So, more of about Angie when we come back, no, when we have a vlogs. Kasi, napadalan ko na siya ng pera today, and tomorrow, she is going to start her trip by 5 o'clock sa Bicol. Kasi daw, kung daw babiyahe siya ng umaga, gabing-gabi na siya makakauwi. So, parang hindi ganun ka-advisable. So, if babiyahe siya tomorrow 5 p.m. and then magdamag yung kanyang biyahe until the morning, so maaga siya, no? Masusundo namin siya, no? Kung saan siya bababa na, yung last destination niya before makapunta dito. Kasi hindi naman niya alam pa dito. Pero, alam niya ang Pandi. No, ibig sabihin, susunduin namin, no? Kahit papaano. So, yon. So, I'm so happy talaga kasi talagang kailangan namin ng isa pang tao. And, I'm so excited kasi Daddy and I, we are able to focus now on this washing business, and this is what I am just waited, no? Talagang grabe. Blessings talaga, no? Ang dami talagang mga opportunity and blessings na na dumadating ngayon na mas makakapag kami ng Daddy, kasi we really need additional or more income, kasi ang dami namin din gastusin, and also to start to save money for somehow, no? So, messy house. Nga pala guys, meron kaming banana, sabayan, bigay ng neighbor namin. Di ba? Medyo masama pa din ang pakiramdam ko, both me and Daddy talaga, no? Sumabay pa na si Ate Ana ay na-absent, no? Naintindihan ko naman si Ate Ana. So, when it comes to salary of both Ana and Angie, at it's a tie. Alam niyo po kung bakit. Hindi dahil sa ex-abroad na si Angie. Nanggaling na sa akin si Angie. Ang sahod ni Angie sa akin before ay 7,000. Pero nando kami sa dati namin tirahan. Pero ngayon, naintindihan ko yung sitwasyon niya. So, at alam ko kung paano magtrabaho si Angie. At si Angie marunong magluto, no? Kaya nga, everybody is happy. Even my kids, naku po, Kauri and Care. Kasi alagang-alaga ni ni Angie, no? Mula sa merienda, sa pagkain. Kasi po si Angie, wag mo nang pamalengkehin, wag mo nang papuntahin sa mga palengke. Ikaw ang mamili, pero ipagluluto ka, pagsisilbihan ka, lahat. Marunong sa gawaing bahay, marunong sa tindahan, marunong sa mga technical, marami siyang alam. So, kaya, for me, no, hindi ko man kayang tapatan ang sahod niya sa abroad, pero kahit papaano dito naman, ang startup niya 9K agad. Si Ate Ana, nag-start niya ng 7, nag-8, hanggang sa nag-9. So, sabi ko, talagang hanggang 9K lang ako. And sometimes, pag sumasahod ako sa YouTube, or sometimes may magandang racket, o kaya naman ay maganda talaga ang naging income, binibigyan ko sila ng ng bonus, and then inaabutan ko. And then kapag sobrang napagod, nag-OT, ang daming ginawa, no? Let's say for example, halimbawa si Ate Ana, ang pasok niya talaga 1 hanggang closing, and then papapasukin ko siya ng 7 o'clock or mas maaga-aga pa.
binibigyan ko siya ng bonus, kung ano din yung 200, dinadagdagan ko ng 200, no? Binibigyan ko siya ng 200 na cash kapag kagano sobrang OT. So I'm so happy and excited, guys. So abangan niyo yang aming aming mga vlogs, no. Tuwa talaga ako kasi humiling talaga ako sa Diyos. I really prayed a lot to God na gusto kong we're really planning to get another employee, and I can't believe na si Angie ang ibabalik sa akin, ang ibibigay sa akin ng Panginoon. No, I don't have to worry when it comes to showing my attitude, no, at comfortable. So saan titira si Angie? No, 'yun ang tanong. Si Angie po ay will stay with us here at home, and Daddy and I try to figure out the time, what is the duties and responsibilities, and also the duty, the time, no, yung kanilang duty time, duty hour, no. So kaya perfect in a way na makakapagpahinga if we want to rest somehow, if nasa field kami ng Daddy, if we're working outside, or if malilate kami ng uwi galing sa pamimili, like around inabot kami ng 6 o'clock, 7 o'clock. So grabe, nakakatuwa. At tumapat pa na itong holiday season ng December, Angie come back. Ay nako, the comeback of Angie. I'm so excited talaga, guys. So thank you sa Panginoon, although it's a sacrifice for Angie's side kasi she's going to left na naman her Tres Marias, her daughters, but talagang ganoon no. And then also pwede ko namang offeran si Angie na po pwede niyang dalhin yung mga anak niya at kukuha namin ng bahay. However, sabi ni Angie kasi when it comes to schooling, napakahirap yung transfer. So kaya mabuti pang sa Bicol na, at para kung sakaling next year, no, kalahatian man ng taon next year, makaalis si Angie, bumalik ng abroad, at least nakasettle na doon sa Bicol. At least Bulacan and Bicol lang, hindi yung abroad. So I'm so happy talaga. To God be the glory talaga, answered prayer. And that's it, no? Wala na rin kasi kami sometimes time ni Daddy and I, we have no much time for date or cowrie care, me and Daddy. We don't have so much time, no, family time. Talagang usually buhay namin sa tindahan lang. And if Daddy and I is together, sa pamimili, no? We enjoyed the Dali and Osave adventure, di ba, Daddy? Yes, we enjoyed talaga that, no, talaga. Yes. Like nakita niyo naman last time ng vlog natin, si Daddy talaga kineri niya talaga yung mga bleach, no. Yan. So, napakasimple lang namin, guys, sa sahig lang kami humihiga. Nako, masama pakiramdam ng Daddy. So, guys, yan lang naman na i-share ko sa inyo. So, para hindi na masyadong humaba ang video. So, syempre, siguro yung vlog ko ay yung pagdating na ni Angie, no? Siguro by Monday. Maraming salamat po. Mag-shoutout ako, no, sa susunod na, please. Kasi hindi pa siya talaga masyadong ko. And maraming salamat doon sa mga nagsasabi na may upload na daw ako ulit, ganyan. Namimiss niyo pala ako. Maraming salamat. Minsan isang araw lang ako hindi mag-vlog, tapos pag nag-upload ako, tapos nagsabi kayo na may upload na ako ulit, hinihintay niyo ako. Maraming salamat. For the new subscribers, thank you very much. I'm going to shout out all sa lahat ng mga no. Thank you sa inyong lahat, mga kasari. To God be the glory. God bless, no. Make a good choice. Have a great day ahead of you. Happy selling, mga kasari. And fighting. Bye. Daddy, bye-bye. Ay, bye. Hi ka muna, Angie. Hi ka muna. Sa ating mga subscriber, magbabalik ka na. Guys, magbabalik na ang aming ate Angie. Hi ka. Siyempre, para wala kang kawala. Ayan, nasa Bicol ngayon si ate Angie natin, guys. Ayan. Hello, Angie. Buhay ka pa. Buhay pa. Hello, bebe. Ay, malalaki na mga anak mo. Laki na yung gastos eh. Papaano ba? Dadalhin mo ba yung mga anak mo pagpunta mo rito? Bitis! Hindi ba? Hindi. Ako muna. May pamasahe ka? Wala. Nga. Pero okay naman sila dyan pag iniwan mo? Nag-aaral sila. Okay. Maayos naman na kung ang mag-aasikaso dyan sa kanila, baka kasi mamaya pag naandito ka, mag-aalala ka. Sa abroad nga, okay. Okay. O sige, balik na. Kailan ka babalik?
Kailan ka ba balik? Oo nga, di ba? Paano ba ano yan, te? Saan ba ako tutuloy niyan? Yun lang ang iniisip natin. Kaya mo matulog muna dito sa tindahan habang hihahanap kita tirahan. Pwede naman. Yun naman pala eh. Ayun. Magagawa natin paraan niya. Diyos ko naman. Kasi may biglaan ka naman. Di ka nagpasabi na kukuha ka muna mansyon. Oo, sige, kahit kailan. Gusto mo bukas na bukas din. Bumalik ka na. Pwede naman, te. May message ka na, te. May message mo pa? Wala pang desisyon? Hindi, yung kung kailan. Kaya nga. Uuwi ka ba ng Pasko? Kailangan kita ng Pasko. Ha? Ano ba yung Meron, ang dami yan dyan sa may ano. Yung nga kayo.